So wala tayong magagawa kasi simento lang. Ganyan talaga, kailangan nating bumalik. Nagapo ako sa Nicolas, Pangasinan. Ay, Ilocano doon sa Baka Nicolas. waday, baka may purpose kong iba. Sa nakaraang episode ay nasaksihan natin ang ganda ng Cordillera sa biyahe natin mula Baguio patungong Mount Timbak ng Atok. Nadaanan ang famous half tunnel at ang old highest point. Pero ngayon, mas matindi ang hinanda kong hamon. Tatalikuran ko ang mga pangunahing kalsada ng Atok para suungin ang isang solo backdoor ride papunta sa liblib na Kibungan. Hindi ito ordinaryong biyahe. Asahan ang matatarik na bangin, lubak-lubak na daanan at mga off-road na bahaging susubok sa tibay ng aking motor at sa aking sarili. Ang gantimpala, ang payapa at nakakainganyong tanawin ng Lobo Lake. Kahit kung handa na kayong makita ang pinakahidden na ganda ng Benguet at kung paano ko naabot ang destinasyong ito, huwag na nating patagalin pa. Umpisa na natin ang epic na adventure na ito. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back sa pangalawang episode ng ating video mula rito sa malapit sa summit ng Mount Timbak. Dadaan natin yung Lobo Lake ng Kibungan at palabas tayo ng Kapangan. Yan ang abangan ninyo sa ating adventure ngayon. Mula rito, tanaw natin yung Halsima Highway. Pawala-wala yung fog. Minsan meron, minsan wala. At kapag nandun kayo sa Halsima Highway, ay tanaw mo ito at makikita mo tong area na ito mismo. Ayan, papakita ko sa inyo sa drone. Ayan yan siya, sa baba, yung wall na yan. Kitang-kita natin to na kalsada. Bababa tayo ulit, papunta roon. Maghagip lang natin yung Mount Ulis, tapos bababa na tayo ng Lobo Lake. Let's go! Medyo mahirap lang tong downhill na gagawin natin ngayon mga kaibigan, no? Kasi doon sa last na episode natin, kung napanood nyo yun, umakyat tayo dito mismo sa part na ito, eh nabitin itong motor. Wala nga tayong kadala-dala eh. Nabitin pa siya. Ibig sabihin sobrang tarik talaga. Hindi ng pagkakatarik niya eh. Ano, pag itumba mo siya ganyan, okay na lang yung motor. Tumba mo na lang. Ganyan katarik yung kalsada na ito. Pagkaakyat ko dyan kanina, oh, talagang natakot din ako. Sobrang tarik eh. Hindi ko na nga sinakyan yan eh. Grabe ba? Totoo yung sinasabi nga na difficult roads lead to beautiful destination. Totoo yun. Ayan, may hugis barko rito na ano, homestay. Ganda ng mga homestay rito, oh. Overlooking, kitang kita mo yung buong Halsima hanggang doon. Tapos yan, di ko na alam kung anong bundok yan, anong lugar na yan specifically. Feeling ko ano yan, Madaymen. Oo, papuntang Madaymen, Kibungan. Napakadaming lugar pa na hindi natin na-explore, at gusto kong i-explore yung mga yan. At supportahan nyo ako, sabahan nyo lang ako mga kaibigan sa biyahe natin. Manood lang kayo, malaking bagay na yan. Ang galing nito, barko Noah's Ark, nasa bundok. Tingnan tayo rito. Wow! Uy, ganda. Uy, ganda ng plantation ng ano, repolyo. Tapos ganda ng daan, oh.
Yung highest point, kita natin to, no. Yan naman yung summit. Ito pala ang daan ng summit papunta doon. Lumagpas ako eh, nandun ako kanina. Let's go, samahan nyo ako ha, hanggang sa dulo ng ating video. Yung ating elevation ngayon is 2,640 meters above sea level. Dito mismo sa mga kabayan or villages na ito. Mas mataas doon sa pinuntahan natin nakaraan sa Mount Pulag or doon sa Basyoy, Kabayan Benguet. Pero dyan sa mismong summit na may mga cross dyan sa Mount Timbak, yan ay 2,717 meters above sea level. Ganun siya kataas mga kaibigan. Tapos ang lamig talaga, literal na malamig mga kaibigan. Tapos titingnan nyo yung mga gilid oh. Kikita nyo ba? Ayan oh. Puro lumot yan oh. Mossy. Pag di ka ba naman magka-mossy rito eh, sobrang lamig. Pati yan oh, mga puno. Tapos yung fog, ang bilis ng kilos no. Ang bilis nilang bumaba. Ang bilis nilang magpalabo ng daanan dito sa Mount Timbak. Fog dito, halos kapantay na natin yung doon no, sa Mount Ulis. Doon ako yung binabanggit ko na parang wall. Yan, galing. Napakataas pala talaga. Tapos yung bahay na parang barko, yun na yun, yung blue. Tapos yung summit, yung taas nun, summit na. Grabe no. Welcome back to Halsima Highway. Yan na, Halsima Highway. Grabe oh, yun yung pinanggalingan natin oh. Yung barko, so talagang ano, pabago-bago pa, sulpot-sulpot yung fog eh. So kakain muna tayo dito bago tayo tumuloy para may lakas tayo at makalabas tayo ng Kapangan na may lakas na di umaaray. Ayan, tapos na tayong kumain mga kaibigan. Back to reality. Laban tayo ulit. Dahil sa video na ito, backdoor tayo. Hindi tayo dadaan ng Halsima Highway, ng matinong highway. Dadaan tayo sa mga backdoor na daanan. Old highest point. Once again, dadaan lang tayo dito mga kaibigan. Ay hindi, kailangan natin dumaan para makita nyo rin, kasi nung nakarang video natin hindi ko na ipakita. Specifically, Katutubo pala ito. Ewan ko kung barangay ba yung Katutubo. Ayan o, dito ang view deck. Wow, ang ganda. Kita na naman natin yung Basyoy, Kabayan Benguet. Tas less cloud na naman, maliban doon sa Mount Timbak na pinanggalingan natin. Grabe ang cloudy dyan kanina. Dito napakaganda oh. Solid mga kaibigan. Tara, tuloy tayo sa biyahe. Solid din ng mga ganito, tok-tok. Ang lakas sa mga akyatan, kasi kahit na akyatin gumagapang talaga. Bye highest point. Highest point ito formerly, dati no. Ngayon kasi meron na at di pa tayo nakarating doon sa new highest point. Yun yung marker oh. Siguro ito na yung second, okay? Dahil meron ng first, meron ng highest point na bago, ito na siguro yung second. So dito tayo sa second highest point of Philippine Highway System sa buong Pilipinas. Dito yon mga kaibigan. Dito matatagpuan sa Atok Benguet. Nakakatakot dito. Nag-iiba na yung formation ng kalsada.
baka kasunod yan landslide na sa mga susunod pang mga ulan-ulan. Alright, the back door begins. Mula rito ng Atok Benguet, labas tayo ng Kibungan. Shoutout pala kay Direk Gino, siya ang nagsuggest sa akin na banatan ko raw itong backdoor na ito. Inaral ko lang sa mapa, tapos tira na. So far wala tayong dalang mapa. Ayaw ko nang nagmamapa, hassle kasi. Tatanong na lang ako. Basta ang mahalaga dyan, alam ko yung mga barangay na uy wala stick na yan. Hindi niya nakita, kinabahan ako, akala ko ano, sinasadya. Wah, pataas tayo ng pataas. Ganda talaga ng Cordillera, di nakakasawa. Ito sikat na puntahan ito, Mount Olis. Maraming nagka-camping dito. Ngayon saan tayo? Englandad. Talaga may Englandad Elementary School. Dito oh, ang gaganda ng mga gulay oh. Oh, Pechay Baguio. Solid. Napaka greenish niya. Parang ang sarap niyang kilawin, no? Galing nung mga nakakulong dyan, no? Ano kaya yan? Mga bulaklak siguro, no? Grabe, gaganda ng mga gulay nila, oh. Wala tayong makikita mga sea of clouds dito, mga kaibigan. Pagka bandang alas 2 na dumadaan ka rito, alas 2 ng hapon, kikita mo dyan mga sea of clouds eh. Dami palang mga kanto rito. Ganda ng lupa nila rito, no? Grabe yung kalsada na ito. Saan na tayo? Paakyat ng Mount Olis yata ito eh. Diyan yata sa taas yung Mount Olis. Ah, ito na yung entrance ng Mount Olis viewpoint. Kaso hindi tayo aakyat dyan. Yan, dito tayo. Ang galing oh, may pinapatayo dito. School siguro yan. Franklin Goya Height National High School. Bagong school mga kaibigan. Tingnan natin. Mabuti naman at merong pinatayong National High School dito na bago. At least yung mga bata eh hindi sila lalayo na. Kung saan man sila lalayo pa, no? Oh, ang ganda ng pagkakagawa ng mga ng building oh. Ilang palapag yan? 3 na merong maraming room. Ayos. Wow. Puro clouds na yung pupuntahan natin. Tanaw pa natin yung Baguio City mga kaibigan, no? Yun, yung city kita pa natin at least kahit pa paano. Kasi yung mga fog umaakit na eh. Ewan ko saan ba galing talaga yung mga fog na yan. Kasi paakyat sila oh. Kaya nga pala itong area na iadaanan natin, lagpasan lang natin yung Mount Olis, tapos tumbok nito yung Mount Kotnon nandyan sa baba. Yung may-ari nun na lokal eh, nakilala namin ni Direk Gino nung nag-camping kami minsan dito sa Atok. Grabe, lalaki ng mga bato mga kaibigan.
Dito minsan ang ganda, oh, ganda ng datingan dyan kasi sea of clouds. Hindi naman ngayon, no? Sea of fog. Wrong way tayo. Mahirap na, baka may kasalubong tayo dyan. Oh, ganda. You know, doon tayo sa baba mga kaibigan. Tatawirin natin yung maraming bundok dyan. Mount Kotnon yung nasa baba. 360 degrees, ang ganda dyan. Tingnan nyo, oh. Dami mga gulay. Iba-ibang klase ng mga gulay. Grabe talagang gagaling talaga maggulay ng mga ano, no? I mean, ang gagaling magtanim ng gulay ng mga igorot o yung mga taga rito. Talagang mastery nila yung paggugulay. Ang tataba ng mga gulay nila. Busleng Elementary School. Okay, Barangay Busleng pala tayo. Out of Benguet. Ganda ng carrots, oh. Solid yung pagkakatanim. Grabe, puro gulayan dito. Ganda ng mga gulayan. Mga repolyo. Ganda rin. Pababa lang tayo ng pababa mga kaibigan. Ganda ng masid.
Kotnon na minsan ay binisita natin, inakyat natin. Andyan yung ano, may-ari, taga rito. Kaso sarado sila. Yo, ganda sa baba. Yung pakyat. Grabe. Tara sa baba. Nakikita nyo yung mga gulayan na yan. Nakikita nyo yung mga gulayan na yan. At saka yung fog. At saka yung kalsada sa baba. Yan yung dadaanan natin. Tapos yung mga gulayan na yan, sa kanila yan. Wala tayong pag-aari dyan. Let's go ulit. Pababa tayo. Pababa na. Nilalamon na tayo ng fog na naman. Sabirang mga fog na ito. Tayo lang lagi sinusundan eh. Kung saan tayo pupunta, andun din siya. Kanina na hindi pa tayo papunta rito. Wala pang gaanong fog. Ngayon, andyan na siya. Lastik na yan. Uy, ganda ng mga bulaklak dito mga kaibigan. Tingnan nyo. Solid ng mga kulay. Merong bluish, violet, tapos white, tapos something like cream. Ganda. Wala na namang fog doon. Wala na ring fog dito. Ang bilis lang eh. You know, violet. Ganda ng mga kulay ng bulaklak. Sir, anong pangalan po ng bulaklak na yan? Million flower. Million flower. Ayos. Sige po, salamat sir. Ganda mga kaibigan, million flowers. Ganda oh. Ganda ng kulay, wag natin hawakan. For eyes only. Sarap ng kulay oh. Violet. Lastik, ganda. Million flowers ang tawag nila dyan. Galing, galing, galing. Solid. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng bulaklak, puntahan nyo lang dito, Barangay Busleng. Sundan nyo lang itong niruta natin, Mount Olis, tas pababa kayo sa Mount Kotnon, tas diretso kayo pababa. Kita nyo ang gaganda ng kulay dito ng mga bulaklak. Iwan ko lang kung magpa-entrance sila, pero feeling ko wala. Wow, ganda. Tanaw natin yung Baguio City. Oh, meron din silang ano dito, view deck. May mga magagandang tanawin pa pala dito sa baba. Hindi ko lang alam kung anong particular na pasyalan yan. May mga ano sila eh, yung cross, parang ano, grotto mga kaibigan. Ganda, pababa tayo ng pababa. Tapos pagkatawid natin ang ilog sa baba, paakyat naman tayo. Solid. Walang katulad. Paganda ng ruta natin ngayon ah. Doon tayo galing oh. Paikot-ikot lang tayo mga kaibigan dito sa dinaanan natin. Kanina sa drone shot natin, fog lang ito. Ma-fog sa taas, pero dito sa baba wala naman na. Sitio Bukig. Dito na tayo mga kaibigan sa Sitio Bukig. Grabe, puro yung mga sasakyan dito batak sa ano, panghakot ng gulay. Kasi pagka ang sasakyan mo ay kotse, wala, di ka kikita. Kailangan dito pwedeng panghakot ng gulay. Kaya ang pinaka basic, I mean pinaka minimum na sasakyan na dapat mayroon ka is yung ganyan oh, Tamaraw FX, Tamaraw Darna. Welcome. Ay, anong barangay na kaya ito? Mayroong andun. Tamad na akong bumalik. Baba na tayo ng baba. Grabe, ang baba, ang ano, ang baba pa ng pupuntahan natin oh. Pasensya na kayo mga kaibigan, kasi pagka ganito talaga
pag kinilig ako eh. Kinikilig talaga ako eh. Kala nyo babae lang kinikilig ah. Pati ako kinikilig din. Tingnan nyo naman. Ganda ng talawid. Kahit na ano, nakatalikod yung camera no. Ako lang nakikita nyo. Pero ang ganda talaga eh. Paliko yung daan pababa. Ayan o, sinong makapagsasabi na hindi kiligin dyan? Uy, ang daming radish. Mga reject na siguro yan, nagkukulay green eh. Tama ba ako? Kasi naalala ko noon, nag-camping ako, tapos may potato na binabalatan na parang green, tapos may nag-comment na masama daw sa kalusugan. Kaya siguro hindi nila sinasali yung mga ganyan radish. Ang lalaki eh. Oh, ang lalaki ng mga yan mga kaibigan. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo yung yung legend ng hahawakan ko sila. Tingnan nyo. Laki ng mga yan pero di nila sinali. What is the scientific explanation behind that? Ganda. Solid. Doon tayo. Let's go. Ito lang ang napuntahan ko na ibang-iba yung kanyang karakteristik. Ibang-iba yung ganda niya mga kaibigan. Walang katulad. Yan yung area na yon, Kibungan na yan. Yan ang pupuntahan natin. Diyan tayo lulusot. Ang dami pa palang mga bahayan dito. Yan, may mga taniman din ng sibuyas. Iba't ibang mga gulay yung mga nakatanim dito. Tapos meron din sila ng bulaklak. Sulit talaga. Tara. Nakaka-miss tong lugar na ito. Pero syempre, tanaw pa rin natin yung mga ilang parte ng Baguio City. Mga parang basura ng mga building. Ayan nag-harvest sila rito ng gulay. Anong tawag sa gulay na yan? Gandang hapon po. Anong tawag po sa gulay na yan? Ay, umbok. Locally tinatawag umbok po no. Ayun, Chinese cabbage. Sige po. Salamat po. Ayan mga kaibigan, may nakakwentuhan tayong mga lokal. Barangay Pasdong na pala itong pinupuntahan natin. Ay itong binabaybay natin ngayon. Sitio Bukig. Parang Dagupan lang no. Bukig, Dagupan. Dadaanan natin Doon pa. Yung truck huminto. Hinintay yata tayong makadaan. Ay hindi. May katsat siya. Pansin ko lang sa mga tao rito mga kaibigan. Smiley sila Hindi mga suplado. Alam mo yun, papansinin mo lang ganyan, magbubusina ka. Talagang magre-react sila Galing. Carrots. Yan yung itsura ng carrots mga kaibigan. Kita nyo ba? Lapit tayo. Yan Yan ang carrots. Mga bata pa. Lumot ng daan yan. Dami rin dito carrots. Rock formation. Ganda. Chinese cabbage. Yan yun. Yung hinarvest nila tatay kanina na daanan natin.
Kaso sira-sira na ito, oh. Kawawa yung mga magsasaka, no. Sayang, oh. Hindi na na-harvest. May mga tama. Mga napilian na. Smiley talaga yung mga tao rito. City of Smiles. Oh, sayote. May sayote dito mga kaibigan. Pahawak lang. Uy, tutubo na ito. Pwedeng gawing binhi na yan, oh. Tutubo na yan. Kaya lang, to the max na yung ano rito. Bulusok mga kaibigan. Nakakatakot dumaan sa gitna kasi malumot, oh. May mga parte na malumot eh. Tapos nakapreno ka sa harap. Semplang abutin natin. Wow. Ewan ko ba bakit mahilig ako sa bulaklak mga kaibigan. Di ko alam kung anong dahilan. May baby spirit na violet ang kulay, oh. Ang ganda talaga. Violet ba yan? Oh, pink. Ganda. Di ko alam eh. Ang hilig ko sa bulaklak. Nai-inlove ako sa bulaklak. Yan, oh. Pakaganda. Oh, dito lang natin yan na kita. Baby spirit na kulay violet. Di ko maintindihan kung violet or pink. Napakalusog ng kanilang mga ano, repolyo. Oh, ganda ng itsura. Oh, may mga nakatira pa sa taas. May zipline rito mga kaibigan. Ginagamit nila yan pang transport ng gulay. Galing doon sa pinakamababa. Oh. Ayun. Sa baba. Galing, no? Yan yung pang transport nila ng gulay. Imbis na buhatin paakyat, easy zipline na lang nila. Grabe, ah. Rough road na dito, ah. Pero may linya pa rin ng kuryente, oh. Mababa na ito kasi papunta tayo ng ilog, eh. Nagbago na rin yung altitude natin kanina pa kasi nagano na, eh. Nag-react na yung mga tainga ko, eh. Yun kasi yung palatandaan ko. Yung aking tainga. Pag nag-react na yan, nag-iba na ng elevation. It's either tumaas or bumaba. Ganda, simentado. So hindi pa lahat, no, purely na simentado. Yan, taniman nila daw ng sayote yan. Basta yung mga ganyan, mga slope na, oh, mga ano, mga kaibigan, no, kape. Yes. Sa mga hindi familiar at di pa nakakita ng kape, ito po yun. Papakita ko sa inyo. Yan, oh. Oh, yan yung bunga niya. Bawal pitasin. Ayan, pakita ko lang sa inyo na tumutubo talaga ang kape sa malalamig na lugar, tsaka yung ano, malilim. Hindi pwedeng expose sila mismo sa sunlight, eh. Hindi sila matataba pag ganun. Hindi rin maayos yung mga bunga. Kailangan ano sila, nasa lilim. Uy. Kanina pa tayo pababa ng pababa, ah. Tama kaya itong dinadaanan natin. Sana na may tama ito. Grabe yung atok, no. Ang taas-taas nun, no. Ngayon, nandito na tayo sa baba. First time ko makakita ng bayabas, oh. Napaka-legend niya, luma. Pagka nakakita kasi ako ng ganito mga kaibigan, bayabas, ang ano, napaka-nostalgic niyan kasi nung maliliit pa kami, lagi kami sa ganyan. Lalo pag ganyan, no, ang ganda ng pwesto. Magandang pag-upuan. Kita ba? Yan, oh. Ang ganda ng itsura niya. Pwedeng kang sumakto doon para umupo sa taas. Nostalgic yan. Maraming alaala pag nakita ko ng ano. Alala mo yung mga kabataan mo. Tingnan nyo naman yung mga pinanggalingan natin. Napakataas niyan. Ang layo-layo na natin. Kanina pa tayo pababa ng pababa. Hanggang dito. Ayun na mga kaibigan. Nasisito natin ang napakalayo pa na ilog na bababaan natin. Layo pa niyan.
Rough road. Oh, may palayan na dun sa baba, oh. Ganda rin ang mga kamatis nila, oh. Kaso merong may tanim din sila na talong, katartarungan. Oh, iba-iba na yung mga tanim nila rito. May mga lemon, kamatis. May school tayong nakikita sa baba, mga kaibigan, no? Ayos yung school, ah. Ang layo-layo na, pero sipag nung teacher na nagtuturo dito. Grabe, bulusok na talaga. Ang sungit na ng ano, ang sungit ng talim ng pababa. Anong school ba yan? Oh, marami pang bayan sa baba, ah. Ayan yung school. Pasdong Elementary School. I see. Pasdong Elementary School ito, mga kaibigan. Alright, 1,999,600. Kuya Bing section, Pasdong, Atok. Yun yung ruta natin sa baba, oh. Bawal nga magna. Awan. Wala, hanggang dito lang tayo. Doon yung ruta natin, eh. Tapos paakyat daw tayo dyan. Kaso ganito naman, simentado. Yung gitna lang yung sinimento nila. Hanga mabalen. Atindog ba ito, eh? Na simento yun? Hingga na baba. Ijay, bagyo. Tiyak backdoor ko ba? At sulimanan. Nga mabalin. Awan ti sa bali nga dalan nga makapan ni Jay. Awanan. Subli nga talaga. Maglakad ka lang, at subli ka. Di banda? Bagyo. Ano sa mayroon mo? Ita Mount Timbak. Tapos sa Gawid Dak dito kumang magna. Ayun. Wena. Ija dapat ti nasimito nga barumot lang. Nya Rod. Sige nga Rod. Ayan mga kaibigan, oh. Kape. May mga hinog na.
So wala tayong magagawa kasi simento lang. Di naman tayo na walang notice doon eh. Ganyan talaga, kailangan nating bumalik. Kasi ang layo pa pala nung pupuntahan natin. I mean, malayo yung mahaba yung kanilang sinimento. Kaya no choice tayo. Siyempre bago pa yan oh. Pagka dinaanan mo yan eh masisira. So, mission failed. Ayan mga kaibigan, kinausap ako. When hangko nga na awan mati ko agamin ijay. Awan mati warning. Awan ti nakatungtong komenta. Ayan mga kaibigan, pero close talaga ito. Kaso nawa ito sa aking mga nandito. Pinadaan tayo, basta wag lang nating daanan yung mga kasi simento lang. Yati ata baro daytan. Sige. Salamat niya. Pero bawal talagang dumaan dito mga kaibigan. Pinagbigyan lang ako. Basta wag lang natin sakyan tong sakyan. Yan oh, bagong simento lang to. Dito tayo sa kabila. Sorry. Mali niya, Jay. Kuma. Jay, hagawid ak bagyo po. Men, may salk lang. Mga manunga meters dito, inga ni Jay. Ata baro daytan niya. Pasensyaan na po. Wen, salamat. Op. Sorry. Ayan.
nakadaan din tayo sa wakas. Haba din nung minuto natin. Buti na lang pinagbigyan tayo ng mga kaibigan natin may guro dito. Wala stick. Yan talaga. Kasama yan sa backdoor gaming. Uy. Yo. Oh. Ayan mga kaibigan, malapit na tayo sa mismong ilog. Napakainit na rito. Doble kasi jacket ko dahil nga atok tayo, napakalamig. Ngayon napakainit na rito. Naka neutral pala ako. Yun, grabing talim ng mga pababa rito. Saan na ba yung hanging bridge? Ito na yung pinaka boundary ng Atok saka Atok and Kibungan. Kasi sa kabila daw Kibungan na raw yan. Napapansin ko mga kaibigan, pare-parehas lang yung tanong ng mga nakakasalamuhan natin. Laging tanong nila, mag-isa mo lang? Natapos din nating tawirin yung hanging bridge na yan. Napakasikip niyang tawirin, pero nakayanan naman natin. Nag video ako kaso di pala nag record kaya wala tayong may papakitang video mga kaibigan na tumatawid ako dyan. Napakainit na. Tagalin ko na yung doble ko. Grabe itong nangyari sa adventure natin ngayon. Akala ko babalik na tayo, buti na lang pinagbigyan tayo ng mga lokal na tumawid na lang tayo. Napakasikip. Ang akala ko nag-record yung ating camera habang tumatawid mula doon, eh hindi pala. Kaya wala, hindi ko na may pakita sa inyo. Pero at least nakatawid tayo. Malaga nakatawid tayo at di tayo bumalik sa mismong Atok na napakalayo na. Saka tayo babalik ng Baguio. Sa bagay, malayo din ito. Layo pa to, backdoor natin, alas 3 na. Sigurado gagabihin tayo. Pero goal ko makarating tayo ng Lubo Lake na maliwanag pa. Alright, let's go na tayo mga kaibigan dahil behind the schedule na tayo. Ay, didilimin na tayo. So, ito pala, after ng hanging bridge ay merong palayan. At yung mga sakyan dito hindi makatawid dahil nga ang pangit ng ilog. Imposible silang makatawid as of now kasi pagka bumabaha nag-iiba yung daanan, naanod yung mga ginawa nilang daanan. So tayo naman
May community pala rito. Valley siya, tapos may mga palayan. Diretso na tayo. Itong kalsada na ito na dinadaan natin ngayon, nakikita ko to kanina nung nasa taas tayo. Nung andun tayo. Sitio Inaba. Now the question is, saan ang papunta sa Lubo? Paakyat, pababa. Di ko nakita kanina sa drone eh. Tanong kaya tayo. Wala mong mapagtanungan. Siguro paakyat. Oo, common sense na lang, paakyat tayo. Alangan naman na pababa ka lang din. Okay na to. Laban na to mga kaibigan. Grabing tarik ng akyatin. Dulas pa nitong tire pot. Wow. Iba naman yung karakteristik ng lugar na ito. Oh, lalaki ng mga ibon. Yung mga nakikita tayong mga ibon, oh. Ganda. Oh. Ang lalaki. Anong mga ibon kaya yan? Napaka ibang klase yung gubat dito. You know? Oh. Ibang klase yung gubat dito mga kaibigan. Malamig siya na madilim. Oh. Ano siya? Wet. Wet na klase ng gubat. Ganda, oh. Enchanted. Enchanted. Solid. Oh, nakalabas na tayo. Welcome to Kibungan. Iba ang karakteristik ng Kibungan, ha. Grabe yan. Rough road. Yeah. Gawa pang mag-vlog eh. Kahit rough road eh. Yun yung balak natin dito eh. Mag-vlog talaga eh. Oh. Merong mga Sitio Inuman. Red Cabe Integrated Farm. Magtanong nga ako dito. Baka sa kabila nga siguro. Baka mali itong dinaanan ko. May tao naman siguro dito. May sakyan eh. Wala. Paktay kang bata ka. Farm yan eh. Walang tao. Banat na lang tayo. Bahala na dyan. Birada na. Ligaw na akong ligaw. Gabi na akong gabihin. Grabe. May mga bahay ako nakikita. Wala namang tao. May mga tao ako nakikita. Napakalayo naman. Uy. Nandun sa mga tuktok ng bundok.
dito, may bahay dito. Kaya nga tayo magtanong. Ayan. Tanong lang po, saan po ang ano? Papunta pong Lobo Lake po. Diretso lang po ito. Boss, saan ka galing, boss? Galing po ako ng Atok. Atok ito, boss. Anong tribo mo? Opo, galing ng Timbak. Timbak dyan. Mount Timbak. Bakit Tagalog ka ba? Ilocano mat. Ay, Ilocano. Taga Pangasinan. Ilocano lang ti. Sa Pangasinan na. May... Nagapo ako sa Nicolas, Pangasinan. Ay, Ilocano doon sa Baka Nicolas. waday, baka may purpose kong iba. Hindi. Nagbablog ako. Ay, vlogger. Oh, and vlogger. Vlogger, ay. Oo. Timbak. Di man alam. Galing pa ako ng Timbak, pababa ng Pasdong. Tapos, Pasok ko. anong barangay po ito? Pasdong pa rin. Ito, pero sityo ito, sityo. Ay, Inuman sityo. papuntang, anong tawag dito? Tuba, limutan ko na. Lubo. Lubo o dyan sa... Ito po, diretso po, tama po ito. Oo, may kanto doon. May crossing dun sa Kanto. pagtapaw mo. Oo. Sa Tanigid. Bababa ka. Okay, okay. Bababa ka. Kita na. Na yung Pero, Oo. Malayo pa, mga manong oras pa eh. walang isang oras. Ay, see. 20 minutes. Ando na. Dating Thank you, thank you. pagruwaran mo, Ijay, Kapangan. ay, Agpakasag, pagawid ako jay. huwag kang mag-alala. Oo. nagapamagay lugar sa Ilocano. Nag-aadon ako. Nagapamagay Ilocano. Sa Nicolas, Pangasinan. Kasinan. Puro nga Ilocano ijay hanga Pangasinense. Ijay western ti ado ti Pangasinense. Ako na dyan sa Nicolas. Nagun taga wala ito eh. Pagkasinan ako. Hindi Doon ka na Pagkasinan. Sige nga ron ta, baka marabihanak. Oh, alis na ako, tani. Gabi na. You're welcome sa Iliko. Anong pangalan po? Basta amigo from Pasdong, Sitio, Inuman. Eli mot lang. Win. Eli. Ti channel ko, Eli Motor. Tingnan namin sa Oh, kitaan nyo lang ito ni, atoy ni. Oh, makita yun dyan, mabuya yung tiro pa yun. Sige nya. Baka marabihanak. Nakakatuwa yung mga tao rito. Nagiinuman, sabi na. Baka daw may iba akong ginagawa. Mukha naman tayong kriminal kasi. Joke lang. Wala pa daw 20 minutes, nandun na tayo. O di maganda. Galing ng mga tao, approachable sila. Kahit nakainom, no? Kahit lasing. Tingnan nyo yung mga pinanggalingan natin, no? Uy. Grabe yung tinahak nating ruta ngayon. Pinanggalingan natin doon, no? Doon tayo galing mismo actually. Ikita nyo ba? Yun, no? Yung cloudy doon na bundok. Wow! Uy! Ibang-iba na rito mga kaibigan. Atok. Ano to? Kapangan? Kibungan? Galing. Nasa ridge ulit tayo. Galit na galit yung motor ko eh. Bumanat ng bumanat. Nako, cloudy na. Sana hindi mabutan natin na hindi cloudy yung Lobo Lake. So, pababa naman tayo ngayon ng pababa. Wow! Grabe. Tingnan nyo mga kaibigan yung yung mga taniman ng sayote. Pag nag-harvest sila, ganyan kahirap yung kanilang dadaanan pababa. Magpitas ng mga bunga. Ayan, mga bunga ng sayote, oh. Ganda. Ganyang kahirap, no? Tapos bibili lang ng mura sa baba. Kaso ang mga kumikita yata yung yung middleman. Dahil ang baba ng bili nila sa mga farmers. Tapos
ibebenta nila sa mga dealers ng may tubo, tapos si dealer naman ibebenta niya sa mga consumer na mataas din. Kawawa yung farmers at saka consumers. Yung mga middlers ang kumikita talaga. Alright, natanaw ko na yung Lobo Lake mga kaibigan, our final destination. Kaso totoo yung sinasabi na it's not about the destination, it's about the journey. Mas nag-enjoy ako sa journey natin kaysa dito sa nakarating na tayo sa ating pupuntahan. Kasi may kasamang may kasamang kaba at challenge. Doon siguro sa baba, magtanong tayo doon sa naglalakad. Grabe yung mga sakyan dito, batak sa hirap ng daan. Tay, saan po yung entrance ng Lobo Lake? Saan? Dubulik? Oo, Doon. doon sa baba po. Punta ka ron. Salamat po. Putik Gaming. Galing ni tatay na, nakakapag-Tagalog pa. Iba kasi hindi nakakapag-Tagalog ng straight Subukan lang nating pumasok sa lake. Ang tanong, saan banda? Left, right, right siguro. Ay, left. Hello po, gandang hapon po. Open na po ito sa turista po o close pa rin? Okay na. Ay, open na. Ayan mga kaibigan, pag turista, pag galing sa ibang bayan, ibang probinsya specifically, ay kailangan dumaan sa munisipyo ng Kibungan para makapag-camping or mag-picnic dito. Basta galing sa ibang bayan. Ayan mismo yung lake May mga tilapia daw dyan. Maraming mga tilapia at saka malalim. Hindi ko lang natanong kung pwedeng maligo. Subukan nating tanong ulit. Alright, at least nasilip na natin to. Nakita lang natin. Hindi raw pwedeng maligo. Bawal maligo kasi lalo kung hindi kabisado yung lalim. Kasi napakalalim daw talaga. According doon sa natanong natin na caretaker, it's almost 300 feet. Okay, let's go to Kapangan.
landslide mga kaibigan, lalim mo. Solid. Mula dyan sa open pit. Lalim pala yan. Galing ng bridge na to. Lumang luma. Pero matibay ito. Doble-doble yung bakal eh. Ganda! Ganda ng falls. Man-made. May bakal eh. Siguro yan yung lumang daan. Bago nagkatulay. Wala. Ano ko lang. Teorya ko lang. Kasi parang daan. Ganitado. Ganda ng falls. Rock spot. Ito ah. Takot tong lugar na to. Landslide prone area. Napakalambot ng lupa rito siguro. And welcome to ito na Amburayan Boning Provincial Road. Amburayan Boning. So ito na yung Dangwa Road mga kaibigan. Labas ito ng Halsima mamaya. Yan yung pinanggalingan natin, no? Lobo, Boneng, tapos Buklawan. Okay, let's go. Kapangan na ito. Kapangan, Gapangan. Ito rin yung dinadaanan, no? Pag pupunta ang Takadang. Ito, pabalik, pag ganyan. Amburayan Bridge. Ayan mga kaibigan, no? Napakagandang pagliguan dyan sa baba niyan. Madilim na. Ito yung paboritong hintuan ng mga vlogger tulad nila J4, Jeric P, saka yung si AG4. Yan, itong view deck na ito, Tabaaw view deck. Kasi pagka nandito ka raw, ikita mo yung mga magagandang rock formation. Ayan, papuntang Kibungan. Actually, doon tayo galing, no? Tapos sa likod pa niyan, Atok Benguet. So, yan o, papunta doon. Yung likod niyang Takadang, Kibungan. Grabe, no? Malalapit lang naman actually ito. Kaso, bundok yung iikutin mo eh. Para mapunta mo yung mga lugar na yan. Kagaya ng mga dinaanan natin to, no? Sa likod pa niyan, yung Atok Benguet. Likod lang actually, Atok. Actually, kitang-kita yung doon, no? Yung sa Mount Kotnon. Kita hanggang dito. Pero hindi na malata sa camera, no? Yung pinanggalingan natin, nakikita ko pa. Alright. Tuloy ang biyahe. Mga kaibigan, nandito na tayo sa Kapangan. Thank you sa inyong panunod mga kaibigan. Dito na itong video na to. Salamat sa pagsama sa akin mula sa Mount Timbak ng Atok Benguet hanggang dito sa Kapangan. Backdoor natin. So palabas na tayo, pauwi na ng Pangasinan. Bye for now, I'll see you on my next video. Camping or adventure or backdoor, whatever. See you.